relevant na usapin today. Today we are balik campus era ulit at nandito tayo sa Malabon National High School! Ayan. You know what, Trish? Tubong Malabon din ako. We? Yes, Oh my God, Barangay homegrown ka Tonsuya. pala. Ayan, Oo, ayan. taga Barangay Tonsuya din ako. Yan. Ayan. And of course, trivia lang no, sa mga schoolmates natin dyan, 2018 pa noong unang bumisita ang schoolmates dito sa Malabon National High School. And after 7 years, grabe, sobrang init pa rin ang pag-welcome ng Emanalicians sa atin dito. Tongue twister yun, ha? Oo, diba? Emanalicians. Ano nga ba ang pagdidebatihan nila na talagang pinag-uusapan across generations? Maraming kabataan ang nahihirapang magtanong sa magulang at marami rin ang walang access sa tamang impormasyon o youth-friendly health services. At kasabay pa nito, ang mataas na bilang ng teenage pregnancy sa Pilipinas at ang mga batas na minsan ay naglilimita sa access ng mga kabataan sa contraceptives at healthcare. I totally agree. Kaya naman, ngayong episode, mas hihimayin natin ang mga issues mula sa health rights hanggang parental guidance, safety concerns, at hanggang legal implications para makita natin ang lahat ng anggulo ng ating usapin today. Kaya mga schoolmates, pagdedebatihan natin ngayon kung dapat bang payagan ang birth control access para sa minors kahit walang parental consent. Nako, mainit-init na debate yan! Sinabi mo pa, kaya naman, huwag na natin patagalin pa mula sa panig na pabor sa pagpayag na ang kabataan ay makakakuha ng birth control kahit walang pahintulot ng magulang. Panoorin natin sila. My name is Rui Alegre, 16 years old from UMS 12B. My initial reaction po nung nalaman ko po na ito po yung magiging topic namin is I really wanted to be on the pro side and thankfully dito nga po ako napunta because I believe that this is an opportunity para po mag-speak up po sa karapatan ng mga kabataan dito and especially po since nagiging prevalent na nga po yung gantong issue. So I really wanted to be able to speak up about this issue and share my knowledge with others. I'm Jorlene Zia F. Casimiro and I'm 17 years old from ABM 12B. For my individual preparation po, I researched what would be my rebuttals and my sides. For our group preparation, we already did our training and also did a mock debate for the preparation of our debate. I'm John Andrew C. Valles, 17 years old, from AVM, grade 12. Lagi nating isipin na walang panalo at talo dito dahil parehas natin ipino-point out yung mga nalalaman natin at nais nating ibahagi sa kanila yung mga knowledge and mga info na nakuha natin. Kailangan natin ipabukas ang kanilang isipan sa mga kalagayan ng ating society. At mula naman sa panig na hindi pabor at naniniwalang dapat laging may parental involvement pagdating sa contraceptives. Narito sila. I am Dal Nathan C. Cruz. I am 18 years old and I'm from ABM 12B. Nagustuhan ko ang topic sapagkat ito ay talagang pumaparig sa aking sariling opinion. At hindi na kagad ako nagpatumpik-tumpik, wala akong tutol. My name is Lugdan B. Domingo and I'm 17 years old and I'm from ABM 12B. Yung naging preparation ko po nung nalaman ko po yung topic, nag-research po ako agad about doon sa topic. And marami rin po akong kinabisadong batas about doon and mga research about sa birth control. For groups po, nag-mock debate po kami. Nakatulong po ito para mas naging prepare po kami sa upcoming debate po. My name is Jaira Chanel D. Gungon. I am 17 years old. I'm from UMS 12B. My message for our opponents, make sure you do your debate well and make sure you get your facts straight. We will be coming for you. Ayan, at sa pagbabalik natin, magsisimula na ang Healthy Bardagulan dito lang sa Schoolmates! Woo!
Alright, nagbabalik tayo sa schoolmates. Nandito pa rin tayo sa Malabon National High School. At reminder lamang guys, no, ito ay isang debate at hindi away. Okay? So, let's all be respectful and open-minded. At para naman sa fairness ng ating debate, ito ang rules at mechanics. May dalawang teams na maglalaban, ang Team Pro at Team Con, na may tig-3 miyembro. Ang team leaders ang unang sasalang sa ating debate. Para sa bawat tanong, may 3 rounds or lives ang bawat isa na may 30 seconds per speaker per round. Kapag sobrang intense at walang gustong magpatalo, we activate the bonus round. 1 minute and 30 seconds yan na free flow discussion. Meaning, bahala na magsagutan ang magkabilang panig. Pero kung halimbawa, hindi na makarebat ang naunang debater, pwede siyang mag-buzz para palitan ng ibang team member. Ito ang twist. Bilang mga host, may kapangyarihan kaming mag-buzz sa gitna ng laban. Kung medyo off, boring, o hindi kami satisfied sa sagot ng sinumang debater, we can buzz you out at papalitan ng ibang team member. Kaya make sure na hindi lang matalino ang sagot nyo. Dapat klaro, direkta at convincing. Bring your best arguments. Ayan, kaya naman debaters, ready na ba tayo? Let's go. Okay, for our first question. Dapat ba talagang payagan ang minors na makakuha ng contraceptives nang walang pahintulot ng magulang? Our team believes na dapat po talaga is bigyan natin ng freedom ang mga bata na magkaroon ng access sa contraceptives without their parental consent. Because this is a law na talaga. Since this is a law, we have research na ang law, we believe na ang law dapat pinoprotektahan nito lahat ng sinasakupan niya. And right now, we're gonna focus on the children. And based on our research, nakita namin na hindi lahat ng bata natutulungan or napoprotektahan nito. Meaning na instead na tumulong siya mag-decrease ng cases na napuput in risk. Alright. Sige, balikan natin yung point mo later, no? So, Jaira, ano masasabi mo dito? Our side agrees that there should be parent consent. For us, we believe that parents should have knowledge or should have their own decisions and rights to their own children naman po. And since very conservative nga po yung country natin, parang very well known naman po na kailangan pa rin natin ng parent consent in order to access such things, especially birth control, since they're not just simple pills and they're also drugs and could be harmful to the children and could have side effects that they may not know. Perfect. Tamang timing. Pero, guys, I wanna hear more on this angle, no? Ano nga ba yung legal age of consent sa PH Healthcare? So, I want you to pause on that. Tsaka, sapat ba yung maturity ng ganitong edad sa Pilipinas? In your case, since you wanted the children to have more access without parental consent, what gives us the right or kumbaga mature enough ba itong mga kabataan nito to have direct access? And balik tayo doon, in terms of legal consent, how mature is that legal consent nga ba? Rui? Ang legal age po, as far as I know, is 18 years old po. And honestly, I think, yes, they're mature enough naman na po. Since, yes, they're in legal age naman na po. And of course, yung nila is na may maturity na po sila sa utak natin. Pero, hindi naman po porket na kinoconsider yan as legal age, ibig sabihin na yung mga menor de edad, hindi po mature yung utak nila. Kasi may research po kami na sinasabi na marami pong bata under the age of 10 or more, bata pa lang. Okay, Jaira? As far as I know din po, 18 years old yung legal age. And I think naman po, mature enough na po talaga sila. Pero kasi yung parent consent naman, hindi naman sinasabi na until after mag-18 ka, meron pa ring parent consent. Sinasabi lang naman na hanggat minor ka and hanggat nasa under ka pa rin ng parents mo, kailangan mo pa rin ng parent consent kasi sila pa rin naman yung responsible sa'yo and hindi mo pa naman kayang alagaan yung sarili mo that time. Hindi ko naman sinasabi na hindi na mature yung mga minors, pero at the same time, I wanna
wanna hear more of that. Ano yung sinasabi mo kanina about they're mature enough? Our research says po na marami pong mga minors, even under the age of 10, na bata pa lang po sila, nagmamature na po yung utak nila in making decisions. Kasi po, tulad ng sabi niya kanina, kailangan po protection na magulang, may decision po sila. Pero meron na din po kasing right to autonomy and privacy na sinasabi po na ang mga bata may decision din po sila para sa sarili nila, para sa medical needs nila, para sa katawan nila. And like you said, conservative ang Pilipinas, so hindi po lahat ng bata madaling makakalapit sa magulang nila about this. Hindi po lahat kayang lumapit sa magulang for guidance. Okay, sige. Punta muna ako sa second question, no? Para lang we have a broader perspective. Makakababa ba talaga ng teenage pregnancy ang pagbibigay ng contraceptives sa minors? Do we have proof of that? Yes. Do we have a research of that? Or possible bang mas maging gateway na maging mas sexually active ang mga minors kung may mas madaling access? Rui. Actually, based on our research po, ang law po kasi natin, ang RH 10354 na patupad po siya noong 2012. And noong 2012 po, tumaas po ng 100% ang cases ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Ngayon po, nung pandemic, bumaba po siya. Pero ang nangyari po, nung 2024, may research from SaveTheChildren.net ni Amy nung 2024, sinabi po na tumaas ng 38% ang teenage pregnancies. While nung 2025, ngayong taon, tumaas naman ng 58%. Pero ako, Since we're given early access naman po, feeling ko naman po, hindi naman sila magiging sexually active since kaya nga magkakaroon ng parent consent in the first place para ma-monitor or magkaroon ng guide yung mga minors in terms of their access sa birth control. Syempre kasi if palagi na lang binibigay sa kanila yung access, who knows kung paano nila gagamitin yun or kung hanggang saan lang nila alam yung limit nila. actually, human nature na natin, bigyan man natin ng access or hindi, meron talaga tayong parte sa katawan natin na, it's in biology na gugustuhin talaga natin na makipag-sexual intercourse. Hindi natin may iwasan yan. Pero tuloy ko lang pa yung sinasabi ko kanina, according to World Health Organization noong 2024, sa Germany, nung pinatupad nila noong 2019 na pwedeng mag-access sa birth control ang mga bata kahit walang parental consent, bumaba from 7% to 5% ang rates nila ng teenage pregnancy. Alright, Jaira. Yes, pero sa Germany kasi, mas laganap na yung sexual education. Eh, hindi naman sa atin masyadong pinaprioritize yun ngayon. And if yun yung i-compare mo, mas lower yung fact na may sexual education yung mga minors sa atin. Kahit sabihin natin na aware sila or mature sila, eh wala nga silang alam, di ba? Kaya mas naku-curious sila. Kahit sabihin natin na nabibigyan na sila ng access and sarili nilang decision, eh kung wala naman silang kasiguraduhan sa kung ano yung gagawin nila, eh di ganun pa rin. Parang magiging mali pa rin yung decision. Maglilid pa rin siya sa mga kahit anong teenage pregnancy. Sige, pasok tayo sa free flow discussion. For now, jump off tayo dun sa sinabi mo kanina. Sabi natin na yung parental consent ang iyong central argument. Bakit? Bakit kailangan ng parental consent? On your case, sinasabi mo matured enough ang mga minors. What proof do we have of that? Ang proof po namin is yung matured mind doctrine po. It's about, yun nga po yung sinabi ko kanina na kids under the age of 10, minsan mas matured pa sila kaysa sa mga actual legal ages na natin. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ko kanina na yun nga, sinabi mo na hindi naman katulad yung sex education dito sa Pinas. That is why, if ililegalize natin to, kailangan accompanied siya by strengthening our sex education dito sa Pilipinas. Yeah, pero bakit kailangan walang parental consent? Ba't hindi ba rights ng parents na magdesisyon para sa anak nila? Since if sexual education nga, kailangan pa ng parental consent, ba't yung access to birth control hindi? Hindi naman kasi lahat ng bata, merong parental figure na nandyan para i-guide sila sa ganyan. Yeah, pero kaya nga meron tayong DSWD na nagtitake care sa mga orphans. Ang DSWD, isang malaking organization yan, hindi lang kakayanin na mag-focus sa isang individual na bata. Bakit teachers nga kaya ba't sila hindi? How can you say na teachers kaya nila mag-focus sa lahat ng bata? Kahit naman sabihin natin na hindi lahat ng bata na focusan nila, majority pa rin kaya nilang alagaan. And hindi naman natin inaano na kailangan lahat-lahat. Why? Would you risk more for just a few? Pero would you say na mas kasi ikumpara mo dun sa sitwasyon sa nagpatupad na talaga na napakita na talaga na tutulong yan. Are you gonna believe sa fact na yon or mas paniniwalaan mo yung
theory mo na paano kung di gumana at mas kailangan pa rin ng parental consent. Kasi if ganyan, parang pinaniniwalaan na lang din natin yung pagiging conservative ng Pilipinas. Since conservative nga tayo, pinaniniwalaan natin na kailangan yung mga bata under pa rin ng parents nila. Pero kasi, hindi naman all the time, kaya nilang lumapit sa parents. And since nga conservative, di ba, pwedeng magkaroon ng takot yung bata na lumapit sa parents nila about dito. Yeah, pero hindi naman talaga necessarily na parents kailangan nyo sa parent consent. Di ba nakalagay nga doon, kahit sinong legal guardian, pwede maging parental consent. Pero nga pa, Okay, thank you so much, Jaira and Rui. Maganda yung starting point ng mga leaders natin, no? So, gusto ko palit muna tayo. Kanina, binanggit nila on privacy and autonomy. So, paano ba nababalanse ang karapatan ng mga kabataang kagaya natin sa privacy at responsibilidad ng magulang na proteksyonan sila? Z. According po sa research po namin, consent is different from guidance po. Okay. Consent, ang mismong magulang po ang nagde-decision for their children. Eh may privacy to autonomy nga po tayo na ang bata may rights din po sila for their own body. While guidance naman po, guidance is the way of giving them advice. Pero ang children po ang magde-decision from themselves. And since as a children nga po, syempre dapat may guidance na ang magulang since from birth po. So kung magkakaroon sila ng guidance to their children, syempre meron na pong responsibility yung bata. Kaya nga may parent consents para mag-guidance sila sa kanilang ginagawa kasi responsibilidad ng magulang na alagaan yung anak nila. Lalo na medical condition yung ang nangyayari sa bata. At contraceptives ito, may side effects ito. Hindi ito candy na nakikita lang natin sa sari-sari store na pwede natin bilhin agad. Dahil ang hormonal drugs ay pwedeng magkaroon ng medical risk sa kabataan, lalo na ang minors are physically less stable rather than adults. Just because you're giving access doesn't mean na bibigay mo na lang ito basta-basta. Ibig sabihin ng access is nagbibigay ka lang ng pahintulot na even without their parents or with their parents, they can access those kind of things. And lahat ng mga bagay na yun, kaya nga siya drugs or mga pills, is meron yung consultation before giving them. Di naman namin pinagbabawalan yung mga kabataan na maka-access sa birth control. Ang gusto namin is magkaroon ng access yung kabataan na may parent consent. Kasi kung di mo bibigyan ng parent consent yung bata, pwedeng i-abuse nila yung access ng birth control kasi walang nagga-guide sa kanila at walang nagdidisiplina sa kanila. But according to research, ngayon nga may parental consent na tayo, bakit nag-i-increase pa rin ang teenage pregnancy natin ngayon? Anong ginagawa nila? Dahil sa misuse of conception kasi wala silang guidance. Anong ginagawa nila sa parental consent na yon? Bakit natin nasasabi na, sige sabihin natin na may parental consent sila, bakit nga nag-i-increase yung teenage pregnancy? Bakit with the current law, nandiyan pa rin yung pag-increase ng teenage pregnancy kung nandiyan naman yung guidance ng parents nila? Wala nga silang parent consent eh. Ibig sabihin, Meron wala nga tayong silang parent guidance. consent kayo sa law! Wala nga silang guidance. O sige, sabihin natin may parent consent kayo, tas wala silang guidance. Ibig sabihin nga, gumagawa sila ng paraan para maka-access to those kind of things. Kaya nag-i-increase ng teenage pregnancy. Kaya nga, paano mo masasabing magkakaroon sila ng safe access? Kung sarili pa lang nila, hindi na nila makontrol at wala silang responsibilidad, wala silang disiplina sa sarili, paano pa nila magagamit ng tama yung contraceptives at birth control? But according to research, na once you restrict a children from doing the things that they want, mas lalo sila nagiging rebellious to those kind of things. So, ibig sabihin, yung curiosity ng bata nandoon na. Tapos, binigyan mo pa siya ng barrier na, let's say, the consent ng parent, mas lalong nagkakaroon ng curiosity yung bata to access those kind of things. So, based on adolescence of psychology, na ang rebellion stage ay normal lang sa bata dahil may brain development na nakatuon sa reward seeking. Kahit anong antas pa yan ng parental control at kahit anong level pa yan ng restriction, magkakaroon pa rin ng rebellion stage ang isang bata. So your statement says na meron talagang rebellious ang isang bata. So, paano pa kaya kung hindi sila nagkaroon ng access to those kind of things, edi magiging mas rebellious sila. Alright, thank you so much, no? So, Luke and Z, gusto ko muna sila magstay. Kasi okay, so, good match kayo, guys. Gusto ko lang i-elaborate further. Ikaw is about control and autonomy. Sa'yo naman is, because nga even there is control, all the more reason tumataas yung instances na yon. Let's talk about the basics of maturity. Kasi 'di ba, the ability to create decisions or sound decisions is also affected by
being matured or being more experienced about the world. So, kung hindi pa ganap or kung sapat nga ba ang maturity ng minors, paano natin ma-ensure or is there a way for us to determine that they are making informed and safe decisions kung walang gabay ng magulang? In your case, gusto mo walang gabay ng magulang, right? In your case, ang sabi mo is kailangan ng parental consent. How effective is that, Z? According to the research po na if a parent allows their children to do those kind of things on their own, mas nagiging responsible po sila sa mga actions na ginagawa po nila. So, kapag inahayaan mo po sila, nagbibigay ka po ng trust sa kanila, mas nagiging yung magulang ko, pinaniniwalaan nila na hindi ko to gagawin. Kaya in that way, kahit may access man sila o wala, dahil may tiwala yung magulang sa kanila, hindi nila gagawin yung bagay na yon. And based on scientific studies, ang prefrontal cortex ng isang bata o yung parte ng isang utak ay hindi pa fully developed. So, Until what age? Until 25 po. So, ang prefrontal cortex ng isang bata hindi pa fully developed. So, mas prone sila sa impulsiveness at hindi nila alam ang long-term consequence. Ang purpose ng prefrontal cortex is to decision making and planning. So, if di pa fully develop yung prefrontal cortex nila, paano nila ma-access ang birth control ng tama at safe? Pero nga, hindi lahat ng tao, it doesn't mean na hindi sila matured enough. Ikaw ba? Hindi ka na matured enough to make decisions on your own? What do you have to say? Do you think you're mature enough? I think po is no. Kasi po, I think po na I'm only 17 years old pa lang po. So, meron What's pa the basis of maturity? Sorry, gusto ko marinig from both of you. Anong basis ng maturity? ano po, from sa perspective po is experiences po. Experiences. Ikaw? Making decisions on your own without any guidance po. Okay. Sige. For now, guys, Z and Luke, palit muna tayo. I want a new set of players. Balik ako kanina dun sa tanong ko, no? Dapat bang magkaroon ng age threshold plus maturity test para sa birth control access nang walang consent? Halimbawa, bilang ng edad or yung age mo as basis and then assessment ng doktor. This is, I think, a similar model na ginagawa sa ibang bansa. Do you think that's something that can be implemented here? Why or why not, Drew? Maganda pong i-implement po yung mga ganong bagay para mas maging aware tayo. While nagiging aware tayo dahil sa mga may trust yung magulang sa atin, then nabibigyan tayo ng freedom na maalam natin yung mga awareness. While may mga trust ka, may mga trust yung magulang is ayon sa research namin by Anne Bulow and Andreas 2022, the more yung parents na may trust is the more na knowledgeable yung bata sa kung anong ginagawa niya. Ayon sa sinasabi sa batas na Republic Act 10354, pinapaliwanag dito na ang mga magulang ay, ang mga bata o mga minors ay nangangailangan ng parental consent pagdating sa pag-access sa mga ganyang bagay, mga birth controls. Kasi bakit? Kasi yung guidance hindi ito yung basta-basta nakukuha ng mga bata na sinuunang ngayon. Kasi sa ating bansa, simula ng panahon tayo nung nasakop tayo hanggang ngayon, yung relasyon ng magulang tsaka ng bata is talagang intact. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na pagdating ng... Alright. Sorry, kasi umiikot tayo doon sa parang having the parental figure, having guidance, no? In what cases ba na hindi nangyayari itong guidance na ito that you think access should be made available? Most of us naman kasi, hindi lahat sa atin may good relationship between the parents and the child. So, if kung walang good relationship, hindi nila kayang ipakita sa magulang nila yung mga consent na sinasabi mo and hindi nila mag-guide ng maayos yung bata. Pagdating sa sinasabi mo walang kung maganda connection ng mga bata, anong mas pipiliin mo? Yung magkaroon ng connection ng bata o yung mapahamak yung kaligtasan nila dahil wala silang connection sa mga magulang? Ayun nga sinasabi ko, yung good relationship ay mahalaga. Kung if may perspective ako ng magulang, mas aayusin ko yung relationship ko sa anak ko while ine-educate ko sila and binibigyan ko nila ng trust para magkaroon sila ng knowledge about sa mga contraceptive and birth control.
ayun na nga, may knowledge na nga tayong binibigay. Di pa ba sapat yung knowledge at guidance na binibigay ng magulang? Kailangan pa ba natin sila bigyan ng access, bigyan sila life sample kung paano gamitin yung mga birth controls? So ano yung mga purpose ng mga organization and mga programs? And ang purpose kasi ng mga organization programs kasi is magbigyan ng additional education sa mga magulang and sa mga bata kung paano ba yung mga bagay na nangyayari is yung nga sa sexual and yung mga bagay kung paano gamitin yung mga contraceptives and mga birth control. Dahil yun sa mga program na yun, mas nabibigyan nila ng panibago or napapalawak na ng kaisipan ng mga bata na kung paano mga gamitin yung ganong bagay. Sa mga ganong bagay, syempre dapat nangingialam pa rin ng mga magulang kasi yung magulang nasa kanila yung karanasan eh. Hindi sapat yung knowledge. Sometimes experience, natatalo ng experience yung knowledge kasi aanin mo yung kaalaman kung hindi mo pa nararanasan, di ba? Kaya bilang magulang na danas ng mga ganong bagay, malay mo yung minsan may mga magulang na dahil sa walang experience, may alam lang nila kung paano, yun yung nagdudulot kung bakit nagkakaroon ng mga anak na talagang pinipilit nila na magkaroon sila sa access sa mga birth Okay, controls. so balik tayo sa naging sinabi ko. If nga yung bata and magulang walang good relationship and paano kung yung anak is walang guidance and walang magulang. Hindi naman nalilimit ang pagkakaroon ng guidance sa mga parents. Meron tayong relatives, meron tayong mga social welfare workers, meron tayong mga social welfare departments na tandang tumulong para sa mga ganyang mga minors. Oo nga, ayun nga. So, may mga tumutulong sa bata. Ayun yung minimin mo, may tumutulong. Pero yung paano yung kaisipan ng mga bata na natatakot sila or Maganda yung flow ha, pero dagdagan natin ng additional layer. Ano sa tingin nyo yung reforms or pwedeng gawin? So, each proposal to ha, para gawing safe, guided at informed ang mga kabataan, meron man or walang parental involvement? okay, so ayun sinasabi mo kanina din pala na may batas is if nagbe-base ka ngayon is tumataas lalo yung teenage pregnancy. Ayon nga din sa sinabi ng kakampi ko. Then, bakit nila ipapatupad yung House Bill number 79 na naglalayong magbigay ng access sa mga contraceptives and magbigay ng mga health reproductive services. Ayun yung Bill number 79. Bakit nila ipapatupad yon kung meron na silang batas? Ibig sabihin nun, hindi effective yung batas na ginawa nila noon. Kaya nga hindi pa rin napapatupad yung batas na yun kasi syempre kinokonsensya ng ating gobyerno yung mga karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung papayagan natin, parang kinakancel out natin yung responsibilidad, yung pakialam ng magulang sa kanilang mga anak. Hindi porke may walang parental consent, hindi na ibig sabihin na mawawalan ng guidance yung bata sa kung ano yung ginagawa niya. Ibig sabihin namin is kung may access, then may guidance, mas matututo yung bata sa kung ano ba yung ginagawa niya. Hindi naman lahat mag-guidance na sariling-sarili niya, di ba? Kaya nga may parent consent kasi sabihin ng parent consent, merong mas nakakatanda sa'yo, merong mas nakakaalam sa'yo, merong mas experience kaysa sa'yo, na siya yung kukuhanan mo ng consent para kung magkaroon ka ng access ng birth controls. Okay, define muna natin yung differences ng access, ng consent, then yung guidance. So yung access, yung pahintulot. Yung guidance naman is yung advice nila sa anak, while yung anak is makapag-decision making sa sarili niya. Then yung consent naman is yung requirement. Alright, wait lang. So, Drew and Dial, no? Bigyan muna natin ng next layer bago ko bumalik sa leaders ulit. Last one, Kung may possible effects or side effects ang access to hormonal contraceptives, balik tayo sa argument nyo ikaw walang parental involvement, ikaw gusto mo meron. Sino ang mananagot sa monitoring at medical follow-up without the knowledge of a certain parental figure? Drew. Ayon sa research namin, if may medical procedure pa, is ang mananagot po doon yung doktor na pinagkonsultuhan ng isang bata. Which is, if ever na may mangyari sa bata, is yung mananagot yung doktor na nagkonsulta sa kanya. Pero hindi naman lahat ng mga birth control sa doktor nakaka-access. Hindi naman lahat sa medical institution lang. Meron nga dyan sa mga black markets, so sa mga, minsan sa tindahan, meron minsan sa mga online shops lang, di ba? Sa friends. Nakakabili, yes. So, minsan, paano kung ikaw isa kang minor? Pinautusan mo yung mga kamag-anak mo na mas matanda or legal, pinabili mo. Paano natin masasabi yun na ligtas sila? Ayun nga yung ibig sabihin. Kung may parental consent,
is mas restricted sila. Humahanap sila ng way. Kaya nga, katulad nga sa sinabi mo, is Hindi, ang pinag-usapan natin dito is hindi yung katulad health. nga sa sinabi mo, is bibili sila kahit sa ang establishment. Ang parental consent kasi is magbibigay ng restriction. Ibig sabihin, humahanap Hindi. sila ng Hindi yan. another way. Hindi Kaya namin nga, ang sinasabi. sabi mo kasi noon, is nagpapabili ka sa matanda, ibig sabihin, may restricted sila sa magulang nila bumili ng mga birth control and contraceptives. Una, lilinawagin ko yung sinabi mo. Ang parent consent ay hindi isang restriction, kundi ito ay guidance para malaman ng kabataan. Ulitin ko ulit yung meaning ng guidance. Ibig sabihin nga ng guidance ay advice, hindi sa pag-control sa decision making ng isang bata. Pero hindi ibig sabihin nun, restriction ng parent consent. Kasi gaya na sinabi mo kanina, pag nagkakaroon ng restriction ng Okay, thank you guys, Drew and Dial. Okay, I have last 2 questions. I want you to condense your ideas or kung ano man yung points nyo kanina into these 2, ha? So, ano ang pwedeng maging role ng government or policies na dapat gawin ng government and schools, ha? So, 2 figures, government and schools, para mas maging guided ang ating mga kabataan tungkol sa sex-related health services and birth control access in the settings na wala at merong consent ng magulang. Iisa lang na, parehas and iisa lang actually yung role ng dalawa, which is to strengthen our health reproductive education. Kasi, syempre, silang dalawa yung nagtuturo sa mga bata. Sila rito yung may legal basis para bigyan ng ang bata ng knowledge about things like, ayun nga, about birth control, about sexual health, and such and such. So, kailangan patatagin nila, imbes na, kasi makikita naman natin kung maganda ang ano natin ngayon, makita natin na gumaganda ang risks and cases ng ganito. Pero hindi So, ang policy na kailangan... Okay, thank you so much, Rui. Jaira. Since alam naman natin na very religious yung country natin, most of the time, yung mga ganong kasing policies or mga education, hindi sila napapatupad kasi nga dahil sa pagiging religious ng country natin. So, in terms of that, dapat kahit yung parents na lang rin yung nakakakuha ng ganong education para if magkakaroon man ng parent consent, sila na lang talaga yung magtuturo sa mga anak nila. Since mas kilala naman nila yung anak nila in terms of if may health condition man or meron silang disease na kailangan na yung parents lang yung nakakaalam. Sige, sabihin na nga natin, since religious ang Pilipinas, may conservative tayo. And since conservative tayo, of course, meron mga standards na ibibigay ang mga magulang sa mga anak nila, which may lead to the child being scared of telling their parents about their life. Siyempre, ako kung conservative ang magulang ko, hindi ko sasabihin, sexually active ako, can you please help me obtain birth control? Hindi ko naman sasabihin yun dahil nga may takot. Ngayon, kung may takot yung bata, siyempre, magkakaroon ng risk na maghahanap yung ibang bata ng way na makaka-access sila nang hindi nila kailangan sabihin sa magulang nila out of fear na mapagsabihan sila. Yeah, pero like I said earlier, parental consent doesn't necessarily mean na solely parents lang yung pwede magbigay sa'yo ng consent. Kaya nga legal guardians Kaya pwedeng, if ever, na may relative ka na mas matanda sa'yo, na siya na talaga yung nagte-take care of you. And yung DSWD nga na sinasabi ko earlier. Ayun nga, pero it's hard. With this policy, kailangan fokusan natin ang lahat ng kabataan kasi hindi naman natin masasabi na lahat ng bata meron dyan na mag-guide sa kanila. That is why, tulad ng tanong kanina, ang government at ang schools na lang ang mapagkakatiwalaan ngayon. Yeah, pero balik tayo dun sa kanina, yung sinasabi mo na nagre-rebel na yung mga bata pag nagkakaroon sila ng restrictions. Bakit? Ikaw ba, nung nagkaroon ka restrictions, naging rebellious ka na and hindi ka na mature enough na magdesisyon para mag-access ng birth control para sa sarili mo? I have been restricted to access a few things by my parents and because of that, naramdaman ko na bakit pinagbabawalan niyo ko. And sabihin na natin, ngayon, iba na ang realidad natin ngayon. Okay. Yeah, but you're not mature enough para pagdesisyonan yung sarili mo. Di ba kayo na may sabi? Kaya nga natin sila bibigyan ng access without parent consent kasi nga they're mature enough to decide for themselves. Nagkaroon lang ng parent consent, hindi na kayo mature? I am only saying na dahil nga meron akong restrictions, nagkaroon ako ng thinking sa sarili ko na I still want to access this. Kung ako, I was able to think maturely and make the right decision despite being rebellious against my parents. Because hindi porket rebellious ako, ibig sabihin gumawa na ako ng maling desisyon. I was rebellious and I found ways to access what I wanted to access nang hindi alam ng magulang ko. And
despite being rebellious, you can see, eto buhay pa ako, okay pa ako. Pero just because I am like that does not count the entirety of the children here in the Philippines. Especially if sila hindi maayos yung relationship nila sa parents nila or sa any type of guidance or parental figure or guardian figure na nandyan sa kanila. Magla-last question ako, tapos gusto ko dito magre-revolve yung last statement yung dalawa. I want tangible solutions. What would be your recommended rules or guardrails? Pwedeng policy, pwedeng parang dapat si estudyante, ganito lang yung ways of access para makapag-access to birth control ang kabataan with or without consent. Rui. Like I said earlier, sa Germany, balik tayo sa Germany, sorry. Kaya gumana yung policy nila kasi their access to birth control and sex education went hand in hand. Pinatatag nila yung sex education nila, kaya nagkaroon ng access and naging okay yung result nun, bumaba. Dito sa Pilipinas, what I can suggest is, dapat kung bibigyan natin ng access, patatagin din natin yung comprehensive sex education natin sa mga kabataan. Kasi hindi naman natin madedenay ngayon eh. Very open na ang mga kabataan sa iba't ibang impormasyon ngayon. So kailangan, ang gagawin natin, isa sa ang school, since ayan ang pinakalugar na makapagkukuhaan nila ng knowledge, kailangan ipatatag nito ang pagtuturo nila sa mga kabataan tungkol sa issue na to. Yeah, but on our side naman, we agree naman na we should strengthen our sex education. Pero at the same time, dapat parang kasama dapat yung parents in terms of learning sex education para sila na nga din magtuturo, since alam mo naman din sa iba na mas madali sila nakakaintindi pag nanggagaling sa parents or sa legal guardians nila yung information. Kasi nga mas naniniwala sila sa sinasabi ng legal guardians nila kaysa sa ibang tao. Pero kasi, ang mga sinasabi mo kasi, it only refers to the children who has a great parent. And ayan kasi, it's an ideal world for us, pero nasa realidad kasi tayo. Hindi lahat ng bata may ganon. Kaya, kasi sabihin na natin, may instances, yung bata tinuruan ng comprehensive sex education. And ngayon, he or she wants to learn more. Pero dahil merong parental consent, hindi niya ma-access agad yung parental consent. Birth control. So, anong kwenta ng education kung walang access? Because I believe that education without access is not knowledge. Okay. Once again, grabe, ang gagaling at ang lalim ng points na ni-raise ng mga debaters natin. Palakpakan naman natin sila. Okay. Pero syempre, hindi pa tayo nagtatapos. Next, maririnig naman natin ang reaksyon ng ating audience and of course, who will be the best speaker after the closing statement of the leaders. At dito lang yan sa Schoolmates! What's up, schoolmates? Ayan, nandito pa rin tayo ngayon sa Malabon National High School and grabe, sobrang init ng bangayan ng mga debaters natin about sa episode natin today. Nagustuhan niyo ba yun? Ayan, sobrang lively rin ng mga audiences natin ngayon, no? And let us hear some comments and thoughts about sa topic natin today. And I have here, isang katabi ko ngayon. Please, introduce yourself. Name and section, please. I am Julia Pasquito from UMS 11A po. Ayan, from UMS 11A. Alright, ang question kanyang sasagutin ay, ano ang inyong opinion about si access to birth control for minors without parental consent? Based po sa mga narinig ko kanina, I really like both teams' answers. Pero talagang nag-stand out po kasi sa akin is yung sa part ng may walang parental consent na involved. Because yung pag-answer po nila ng questions na ibinabato sa kanila is really with evidences. And binibase po nila yung gusto nilang mangyari ngayon sa nangyari na sa ibang bansa, which can contribute sa pwedeng mangyaring positive thing sa ating bansa kung if ever dito natin siya ipapractice. Kaya I think yung side na wala pong parental consent ang pinaka nag-stand out sa akin. Pero in your thought, ano yung feeling mo based talaga sa nararamdaman mo? Feeling ko din po para sa akin is, I think mas okay siya kapag hindi need ang parent consent for the children to have access with contraceptives. Kasi pag bibigyan mo ng freedom yung bata na kumuha ng access sa contraceptives, pwedeng maging positive effect yun and
pag pinagkatiwalaan natin sila, pwedeng mas maging positive siya. And also, they can do it on their own. They can practice safe sex. Pero hindi naman nila yun magagawa with parental consent. Kasi nga sabi din ng mga debaters natin kanina, yung iba hindi naman good yung parental relationships with their parents. Kaya mas okay po talaga sa akin na hindi na need ng parents' consent in order to access contraceptives. Grabe, pati audiences natin, malaman din yung mga sinasabi. Nagustuhan nyo rin ba yun? Ayan, meron pa ba dito na gustong mag-comment din sa opposite side? Ayan, ikaw. Can we hear your thought about our topic for today? Name and section muna, please. I'm Haya po from UMS 11A. So, me po, personally, I think, agree rin po ako sa hindi na kailangan ng consent when it comes sa pag-access ng birth controls. Kasi, first of all, yun nga, nasabi ng debaters, nasabi ni Julia kanina, na ang mga Filipino is very conservative. And ako, if ako, personally, mag-open ako sa mom ko, baka masabihan niya lang ako na, kasi nga conservative, masabi na, ang bata-bata mo pa, bakit kailangan pa mag-access, ganun. So, di ba, just lead sa restriction natin sa safe sex. So, yun nga, pag nire-restrict ako, mas ma-urge ako na gawin yon and like, magawa yon. So, if kailangan pa ng parental consent, edi hindi na lang ako gagamit, di ba? If kailangan pa dumaan sa parents ko, hindi na lang ako gagamit. I-compare mo yon na kapag wala ng parental consent, at least, di ba, safe sex. Grabe. Alam nyo, ba't di na lang kayo sumali dong dalawa? Kasi ang gagaling din nila eh. I love their thoughts about our topic for today, no? And speaking of thoughts and best speaker for today, no? Sobrang laman ng mga insights ng mga debaters natin ngayon. And sino kaya ang best speaker natin for today's episode? Let us know kung sino nga ba ang mga best speakers natin. Yes, Trisha? Thank you so much, James. At syempre, sa mga ka-schoolmates natin na super dami ang exposure today sa Malabon National High School. So, syempre, palakpakan natin ang mga sarili natin. Sobrang invested yun sa topic na to, ha? So sa mga nagbigay na kanilang saloobin sa topic natin, thank you so much, no? At syempre, bago tayo magtungo sa pag-award ng ating best speakers, no? Pakinggan muna natin. Papakinggan namin from you guys. One last time ang inyong closing statements mula sa magkabilang grupo. Simulan natin, Rui. Again, I want to repeat what I said earlier. Naniniwala kami na kailangan ng protection ng lahat na under ng isang batas. So, kaya sinasabi namin na based on our research nga, nakita namin na hindi naman siya working, hindi niya napoprotektahan lahat. And we just want to say na kailangan ang protection mabigay sa lahat ng kabataan. May parental guidance man or wala, may parental consent man, wala mang parental consent, may access man, kailangan mabigyan natin sila ng protection at safety na kailangan nila. Alright, maraming salamat, Rui. What is your last closing statement, Jaira? Again, we would just like to say na, yun nga, we agree na there should be parental consent in terms of kasi nga, need ng children pa rin until now, and kahit minors, na ng consent ng parents nila. And we're not saying that we're restricting access to minors. We're just saying you need confirmation from your parents since they're the ones responsible for you. We're not trying to take away the access you want. We're trying to make sure that in your family, everyone knows what access you're trying to get and what you're trying to do. Alright, maraming salamat, Jaira and Rui. Okay, so first of all, congratulations sa lahat ng ating debaters, sa lahat ng na-involve, no, sa ating usapin ngayon. So tandaan lang, schoolmates, na kahit sino pa yung manalo for today, valid pa rin lahat ng points nyo. At napakaganda from a personal standpoint, yung mga naging opinion na binanggit ng mga debaters kanina. At syempre ngayon, wag na natin patagalin pa, first time ever to, guys, na mangyayari. Ang best speaker na napakalinaw at napaka-effective ang naging opinion, no? Panalo ka sa critical thinking and keeping the convo alive and being open-minded. Our best speakers are Rui, Jarlene, and Andrew. Ayan, thank you so much. So, congratulations also to Jaira, Luke, and Dal. Palakpakan naman natin lahat ng ating mga speakers for today.
Alright! Again, congratulations everyone sa bawat debaters natin ngayon. And of course, maraming salamat din sa mga estudyante ng Malabon National High School! Ayan! You know what? What I love about this episode today is yung topic topic itself. Kasi maganda na pag-uusapan natin yan today. Lalo pa pataas ng pataas yung mga kaso ng teenage pregnancy. At hindi lang yan. Pataas rin ng pataas ang kaso ng mga sakit dulot ng unprotected sex. No? Sana napag-usapan din yung kanina. No? And also, ako on my side, talagang naniniwala ako na hindi na kailangan ng parental consent ng mga bata or especially minors. Kasi especially ang panahon ngayon, talagang napaka-curious nila to do kung ano talaga yung gusto nila. And kapag more na pinipigilan sila, the more na gusto nilang mas kumawala. Pero agree din ako sa other side no, na naniniwala sila na di naman nila pinipigilan na mag-take ng contraceptives yung mga minors, no. Ang point lang nila is sana may control din, yung mas involved din yung mga parents. And gusto ko rin yung comment ng isang audience natin, no, na ang sabi niya is kasi the more na pipigilan sila, the more na gusto nilang kumawala. And also, gusto ko rin yung point na na-mention din kanina na ang mga minors ay hindi pa fully developed talaga, no, na kailangan pa mag 25 years old para mas critical sila mag-isip and matured enough para magdesisyon sa kanilang mga desisyon sa buhay. And sana, sa mga schoolmates natin dyan na nanonood, na pag-isipan natin ang bawat ikikilos natin. And sana, hindi natin pagsisihan ng mga idudulot ng mga aksyon natin sa ngayon. Correct. So, ako naman, as someone who went through the different phases here dito sa schoolmates, no, parang yung main concern lagi ng mga kabataan is that they feel restricted. Doon tayo sa restriction, no? Yeah. So, involved dapat ang magulang. I still agree na dapat involved ang magulang because what if may mangyari sa'yo, di ba? Who would know or who will be held responsible? Kasi parang dinidiminish natin yung responsibilidad din ng magulang. Hindi natin tinatanggalan ng empowerment ang kabataan. Nandun tayo sa dapat empower din yung magulang. Dapat alam ng magulang kung ano nangyayari sa inyo. But I also do agree na nandito na kasi tayo sa age wherein yung social media kung ano-anong content na yung napapanood mo, Right. di ba? And you become more curious to try that out. But having an access to contraceptives allows you to have that guardrail and protection sa sarili mo. Siguro, dapat, in terms of restriction, mas gawing safe pag-usapan yung tungkol sa sex. Di ba? Kasi, aminin natin sa hindi, it's something that every human being will have to go through. Di ba? Lahat ng tao will yearn for connection, interaction, and gusto mo ba na may mangyari pa sa'yo bago mo ma-realize na, wait, I could have prevented this. Yes. So, I think, dapat, siguro something na dapat na-emphasize lang din kanina, no? Lahat ay accountable. Magulang, government, schools. Kasi lahat tayo, it takes a village to raise a child. Di ba sinasabi nga nila kanina? So, ayaw mo naman na any child will be left behind simply because walang parental figure, walang access mula sa gobyerno, walang access mula sa eskwelahan. So that's why we put those in place para protektado ang bawat kabataan. But, agree din ako na hindi tayo mature enough to make those decisions. Right. Meron nga 25 years old na, hindi pa nagme-make ng better decisions in life. Ano ba naman kayo, di ba? So, maturity is not about age, guys. It's about, ito yung gusto ko marinig kanina maturity is about knowing what consequences will be with every action that you do. So if you know that you're making better decisions, that's how you know you will be matured. So, maraming tumanda pero walang pinagkatandaan, Oo. guys. So let's not be one of those. Let's learn better as a generation. So Gen Z and Gen Alpha, make better decisions because if your parents were not able to make better decisions for you, you should make better decisions for yourself. And you should start by being informed, being aware, and letting the other people around you be informed as well. So, yun lang naman. And with that, I love Malabon National High School. Thank you so much, guys. Oh my God. I love this episode. And with that, sa Bawat Usapin sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga.
Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka! Thank you so much!